Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa DepEd 2025 7,000 medical allowance. Alright, so marami pa rin po kasi tayong mga nakikita at mga nababasang comments sa iba't ibang mga posts sa social media, sa Facebook and sa YouTube, and mayroon din pong mga ilang na nag-PM po sa atin patungkol nga po dito sa ating medical allowance. So may mga nababalitaan din po tayo na mayroon na pong ibang mga SDO na sa pilitan po silang pinapakuha pa rin po ng group availment mga kamaestro na HMO type. Well, sa bago pong DepEd memorandum mga kamaestro, yung revised memorandum po patungkol nga po dito sa releasing po ng medical allowance ay pwede na pong cash mga kamaestro. So malinaw po nakalagay doon na pwede na pong cash makuha ng ating mga kamaestro natin yan itong 7,000 na medical allowance on or before August 31, 2025. Ayan, so ito po yung DepEd Memorandum, DMOUHROD 2025-2362, to Regional Directors, Schools Division Superintendent and other concerns. Galing po ito kay Attorney Fatima Panuntongan, ating pong Undersecretary and Chief of Staff ng DepEd, and Wilfredo E. Cabral, ang ating pong Undersecretary. Alright, so nakalagay po dyan, subject, flexibility to implement DepEd Order Number 16, 2025 and the immediate processing of medical allowance for 2025. Ayan. So ito ay ipinalabas noong August 20, 2025. Nakalagay po dyan with reference to Memorandum DMOUHROD-2025-2298 titled Immediate Processing and Release of Medical Allowance for Individual Availment Form Payroll Cash Disbursement dated August 15, 2025 and in line with the ongoing implementation of the DepEd Order Number 16, Series 2025 titled Guidelines on the Grant of Medical Allowance to the Department of Education Personnel, please be informed that eligible personnel, depending on their needs and preference, may still opt to change their mode of availment from group or agency procurement to individual cash form through payroll disbursement to ensure the timely release of their medical allowance on August 31, 2025. Ayan, so malinaw po dyan mga kamaestro, no? So based po sa pagkakaintindi po natin, correct me if I'm wrong, mga kamaestro, based lamang po ito sa ating pagkakaintindi dito sa bagong memorandum nito, kung babasahin po natin at i-analyze po natin itong ating first paragraph. So sa nakita po natin, na sinasabi dyan sa memo, na sa medical allowance po natin, meron po tayong dalawang option, yung una, pwede kang sumama sa group procurement para makuha mo ang iyong HMO, or pwede mo naman kunin ito bilang cash diretso sa payroll. Mga kamaestro? Or based for the majority of the teachers, ang gusto po talaga ay cash. So nakita po natin, wala namang problema. So ang gagawin naman po dyan ay siguraduhin na bago mag-August 31, 2025, ay nailipat na po yung option mo sa cash para ma-release agad ang inyong 7,000 na medical allowance. Ayan, ito naman po yung second paragraph. So nakalagay naman dyan, recognizing the benefits of availing a more comprehensive HMO type product through a group of back purchase eligible personnel who have opted to receive the said allowance in cash may also organize themselves or avail of an HMO type product through their respective employees, organization, associations, or cooperatives. Regional offices, ROs, and schools divisions, SDOs, with ongoing procurement process may continue with their current process, taking into consideration the possible changes in the preferred model or preferred mode of availment of employees. So, second paragraph naman po, itong memo na ito mga kamaestro, hindi dapat isipin na required po ang HMO type. Mga kamaestro? So sinasabi lang doon na kahit cash ang makuha mo, pwede ka pa rin kung gusto mo sumali sa isang group o cooperative para mag-avail ng HMO, pero hindi ka na obligado na mag-avail ng HMO. So ibig sabihin nito mga kamaestro, kung ayaw mong gamitin yung cash para sa HMO, wala naman pumagawa ang DBM or ang DepEd dahil ikaw po ang masusunod at personal mo gumagamit ang iyong 7,000 medical allowance. Kung pwede mo siyang pambili ng gamot, pwede mo siyang pambili ng mga vitamins, or pwede mo siyang ipapa-check up. So ikaw po yung malayang pipili mga kamaestro. So yun lang po yung nakikita po natin dito sa memorandum na ito. So correct me if I'm wrong, yan po yung pagkakaintindi lamang po natin. So may kalayaan po tayong pumili kung HMO type na group availment or cash mga kamaestro. Ito pong ating 7,000 na medical allowance. Alright, so ito naman po, so nakalagay po dyan, please ensure that all teachers and employees are properly appraised of the status of payroll disbursement and or procurement stages. And to facilitate the changes in the preferred mode of availment, the following process shall be undertaken. Ayan po, so magpiprepare po ng master list, to be submitted to the designated local focal office, FO in the RO or SDO for the updating of their Annex A consent form. Ayan, so ito po yung mga kamestro, ito po yung change of availment form. Ayan, so kailangan po ay makapag-fill up po kayo dito kung ang napili po ninyo ay group availment. Ayan, so pangalan, employee number, and then
Ito po yung original availment. Kung napili nyo po ay group. Ayan, then new availment option. So, ilagay nyo na po dyan yung cash, then signature. Ayan. So, ito po yung Annex E, change of availment form para po ito sa medical allowance. So, kailangan po ay mabago nyo po yan bago mag-August 31, 2025. Alright? So, yun po, no? Yun po yung pagkakaintindi po natin dito sa memorandum na ito, mga kamaestro, na pwede na po natin makuha ng cash ito pong ating 7,000 na medical allowance. Alright? So, dito ko natatapusin yung ating video ngayon, mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na na-upload natin. At dito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para mananotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!